Dalawa ang patay at 4 ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa Azure Urban Resort Residences, isang sikat na kondominium sa Parañaque City. Ayon sa inisyal na investigasyon, bigla umanong namaril ang isang suspetsado sa basketball court kung saan kasalukuyang nagpapahinga ang mga players galing sa laro. Isa sa mga player na namatay ay sinasabing may kaalitan daw sa suspect. Panoorin natin ang buong kwento. Ang Azure Urban Resort Residences ng Parañaque City ang kauna-unahang malaking man-made beach sa loob ng isang kondominium sa Pilipinas. Ang pinakamalaking atraksyon ng kondominium na ito ay ang maputi at malapinong buhangin na galing pa daw sa dalampasigan at ang artificial ocean waves dito. Dito, mararanasan ng mga residente at bisita ang pakiramdam na parang nasa beach lang sila mula sa Metro Manila. Dinisenyo ang Azure upang magbigay ng pakiramdam na parang isang bakasyonan na resort lang ito, sa halip na isang karaniwang kondominium lamang. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ito ang naging tanyag ay ang Paris Beach Club, na dinisenyo ng sikat na personalidad na si Paris Hilton. Dahil sa natatanging konsepto at magandang lokasyon nito, naging kaakit-akit ang Azure para sa mga investor at mga negosyante. Naging kilala ang Azure dahil nag-aalok ito ng isang kakaibang karanasan sa Metro Manila, isang kondominium na may pakiramdam na parang beach resort. Ngunit sa kabila ng kagandahan, seguridad at relaxation na inaalok ng kondong ito, isang nakakabagabag at nakakatakot na krimen ang nakalusot dito. Hindi lang basta ordinaryong krimen, isang mass shooting ang nangyari. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. March 4, 2026, nakatanggap ng tawag ang Parañaque City Police Station ng isang kaso ng pamamaril sa isang sikat na kondominium sa nasabing syudad, ang Azure Urban Resort Residences. Agad itong nirespondehan ng mga PNP kasama ang SOCO at SWAT team sa lugar na pinangyarihan. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na may personal grudge ang suspect sa isang tao doon na naglaro ng basketball at nadamay lang ang ibang players. 2 tao ang nasawi at sinubukan pang dalhin sa ospital, ngunit kalaunan ay namatay ang mga ito. Samantala, 3 ang nadapisan ng bala at nakalabas na sa ospital, at ang isa naman ay natamaan sa pamamaril, pero nasa stable condition na ito ayon sa mga doktor. Base sa mga saksi, isang di kilalang lalaki ang pumasok sa basketball court at biglang pinagbabaril ang mga players. Kabilang sa nasawi ay si RJ Gonzalez, 28 years old, commercial model at aspiring actor. Miyembro ng alumnus sa University of the Philippines, Los Baños. Nabaril daw ito sa ulo. Bumangon pa daw ito at humihingi ng tulong, ngunit wala ni isa man lang tumulong nito. Isang bagay na naging mainit sa usapin sa social media. Ayon sa panayam sa nanay ni RJ sa Rafi Tulfo in action, dismayado daw ito sa management ng kondominium dahil wala ni isang security ang tumulong sa anak niya. 30 to 40 minutes daw itong nakahiga bago sinaklolohan. Dahil kung naidala daw ito agad sa ospital ay posibleng buhay pa ang kanyang anak. Samantala sa video na na-recover ng PNP, makikitang nagpapahinga ang mga players galing sa isang laro. Maya-maya pa ay may isang lalaking pumasok, dala-dala ang kanyang baril at pinapuputukan kung sino ang kanyang madaanan. Nagmistulang mass shooting ang nangyari. Makikitang may nakabulagta mula sa pamamaril at ang iba naman ay nagsisakbuhan dahil sa takot. Nakilala ang suspect na si William Maik de Guzman, 59 years old at isang unit owner ng kondominium. Sa isang video uploader, makikita dito na napuno ng PNP, SOCO at SWAT team ang nasabing kondominium at nilockdown ang lugar upang hindi makatakas ang suspect. Ilang oras nilang sinearch ang buong lugar, pero bigo silang makita si de Guzman.
Agad itong nakatakas at dala-dala ang kanyang baril na ginamit sa krimen. Sa crime scene, na-recover ng mga PNP ang mga basyo ng bala na 9mm. Samantala, napag-alaman ng PNP na ito palang si De Guzman ay may dati ng kasong homicide at inilabas ang warrant noong June 2023 pa. Ngunit pagkatapos noon ay hindi na alam kung ano nangyari sa pag-serve sa kanyang warrant. At eto pang mabigat. Nagawa pa nitong makakuha ng permit sa LTAF or License to Own Possess Firearms. Ang tanong, paano ito nakakuha ng permit gayong may dati na itong kaso? Paano niya ito nagawa? Laking pagtataka ng mga netizens kung bakit nakakagala pa ang taong ito gayong may nakabitin itong kaso sa korte. Anong nangyari dito? At paano ito malayang nakakagala at nakatira pa mismo sa kondominium kung saan prioridad ng institusyon ang seguridad at kaligtasan ng mga residente? Ito ang mga tanong na nangangailangan ng malinaw na sagot. Malinaw na nagpapahiwatig na gaano kadelikado ang sitwasyon na kinaharap ng mga tao sa Parañaque City, especially at large pa ang suspect. Sa isang statement ng Azure Property, nakikipagtulungan na daw sila sa mga pulis kaugnay sa mga ginagawang investigasyon. Prioridad daw nila ang kaligtasan at seguridad ng kanilang residente. Buo naman daw ang kanilang suportang ibinibigay sa mga biktima at kanilang mga kapamilya. Nakikipag-ugnayan ng umano sila sa mga ahensya upang tiyaking maibigay ang lahat ng tulong at atensyon na kailangan nila. Samantala, dumaan ang isang araw mula sa pamamaril sa Azure Condominium. Ngunit nanatiling at large pa rin ang suspect at hindi pa matukoy ng mga otoridad kung saan nagtatago si De Guzman. Nagdulot ito ng matinding takot sa lahat ng nakatira sa Parañaque City, habang puspusa naman ang paghahanap ng mga otoridad. Ayon naman sa panayam sa isang biktima na nakatakas sa pamamaril, personal niyang nakaharap ang suspect sa basketball court mismo. Naka-face mask ito at naka-baseball cap. Ilang segundo lang habang siya ay nakatalikod, walang habas umano na pinagbabaril ang mga players. March 6, 2026, bandang alas 9 ng gabi, matapos ang mahigit 48 hours na manhunt operation, naaresto si De Guzman sa loob ng isang unit sa Cheto LC Condominium sa Barangay Munwok, Parañaque City. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Parañaque City Police Station kasama ang iba pang police units. Sa operasyon, na-recover ng pulisya ang dalawang 9mm pistols, 4 na magazine at 47 rounds ng ammunition na pinaniniwalaang may kaugnay sa krimen. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Parañaque City Police Station habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahanda ng mga kasong isasampa laban sa kanya. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ang motibo sa krimen ay naingayan umano si De Guzman sa kasamahan nito sa kondo na siyang target nito sa pamamaril sa loob ng isang basketball court. Makailang beses na daw sinita ng suspect mula sa ikawalong palapag ang biktima dahil sa ginawa nitong ingay sa 9th floor ng kondo. Dagdag ni General Abirin na posibleng napuno ang suspect sa ingay ng biktima, kaya niya ito binaril, saka isinunod ang mga nanonood at naglalaro ng basketball. Samantala, iniharap na sa mga saksi at biktima ang suspect na si De Guzman at positibo itong kinalala ng mga witness. Sa ngayon, pinoproseso na ng PNP ang mga papeles at ebidensya upang masumite ito sa korte at madiin ito sa kaso. Kasama na ang nakamiting kaso nito noong June 2023. Muling pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na magbigay ng impormasyon kung may nalalaman kaugnay sa kaso. Ang kooperasyon ng komunidad ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating mga lugar. Sa ngayon, nakaburol ang dalawang biktima sa kanilang lugar. Ang pagkawala ng isang anak ay isa sa pinakamasakit na karanasang maaring danasin ng isang magulang. Sa trahedyang naganap sa Azure Urban Resort Residences, hindi lamang isang buhay ang nawala. Kasama ring nawala ang mga pangarap, plano at masasayang alaala na sana ay bubuo pa sa kinabukasan ng isang pamilya. Para sa mga magulang ng biktima,
napakahirap tanggapin ang katotohanan ng kanilang mga anak ay hindi na nila muling makikita pa. Ang batang minsang kanilang pinalaki at pinangarapang magkaroon ng magandang kinabukasan ay bigla na lamang nawala dahil sa isang marahas na pangyayari. At para sa management ng kondominium, mas maigi kung pag-igtingin pa nila ang seguridad ng kanilang lugar. Hindi maiiwasan na meron talagang masasamang loob ang pilit na guluhin ang kapayapaan. Pero sa maagap nagpag-responde sa kahit anong insidente ay dapat gawing prioridad ito upang makapagbigay ng tunay na kaligtasan sa mga residente. Naway makamta ng mga biktima ang tunay na hustisya at hindi na makalusot ang sospek sa pagkakataong ito, gaya ng ginawa ni De Guzman sa kanyang dating kaso. Ito ay hindi simpleng krimen. Madami ang nadamay na inosente at may mga pangarap ang hindi na matutupad. Para sa mga nakaligtas sa pamamaril na ito at nagdulot ng trauma, tandaan, hindi mo kailangang harapin ang trauma ng mag-isa. Sa tulong ng pamilya, kaibigan at mga profesional, makakabangon ka at muling makakaramdam ng kapayapaan sa kabila ng napagdaan ng karanasan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong mamiss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!